Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala sa LJM Jess at kasama ang aking mga kagrupo. Narito kami upang talakayin ang panitikan sa panahon ng pananakop. Narito ako upang talakayin sa panahon ng himagsikan at panahon ng Amerikano. Bago pa man dumating ang mga mananakop, meron tayong sariling panitikan. Isa sa mga halimbawa rito ang epiko, bugtong at alamat. Ngunit sa panahon ng mananakop, mas tumibay o mas hinubog ang mga panitikan na nagmula sa nasyonalismo, paghimagsik at pagtutuligsa. Lagi nating tandaan na ang panitikan ay hinubog mula sa kung ano yung nangyari sa lipunan. So yung mga panitikan na nabuo mula sa panahon ng pananakop ay ito yung mga nangyari sa kasalukuyan. So bakit nga ba binuo yung mga panitikan na to? Ang layunin ng pagbuo ng mga panitikan nito ay gisingin ng damdamin ng mga Pilipino at magkaroon sila ng pagkakaisa. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang panitikan sa panahon ng himagsikan. Mapapansin sa panahong ito ay pinakita ng mga Pilipino ang kanilang galit sa mga Kastila. Alam natin na hindi nagtamo ng ganap na kalayaan at pagbabago sa panulat na ginamit ng mga propagandista, kaya sa panahong ito ay sandata naman ang kanilang ginamit. Sa panahon ng himagsikan ay naging maalam ang pambansang damdamin makabayan ng ating mga panitikan. Ang karamihan sa mga akda nila ay may himig ng panunuligsang pampolitika at pagbibigay payo sa mga Pilipino upang magising, magkaisa at maganda para magtamo ng maninithing kalayaan. Ano nga bang propagandista? Ang propagandista ay tawag sa mga Pilipinong intelektual o ilustrado na naglungsad ng kilusang propaganda noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Sila ay mga reformista na nangangarap na mapabuti ang pamamalakad ng pamahalaan sa Pilipinas nang hindi nag-aalsa o nakikipaglaban gamit ang dahas. Isa sa mga halimbawa rito ay si Jose Rizal. Si Jose Rizal ay nagsulat ng mga akda o panitikan na naglalaman ng paghihimagsik at pagtutulig sa laban sa mga Espanyol. Ang kanyang mga akda ay binubuo ng mga karanasan ng mga Pilipino sa hindi mga magandang pagtrato ng mga Espanyol. Ito rin ang naging tulay upang mamulat si Andres Bonifacio sa hindi magandang ginagawa ng mga Espanyol. Ito yung nagbigay sa kanya ng ito yung nagtulak sa kanya upang bumuo ng isang grupo na lalaban para sa mga Espanyol, dahil ang mga akda ni Jose Rizal o bilang propagandista ay naniniwala si Andres Bonifacio na ang pagsusulat o ang paggawa ng panitikan ay hindi nakakatulong o hindi talaga siya tuluyang nakakatulong sa pagkamit ng kalayaan o kasarinlan. Bagkus kailangan talagang ipaglaban or kailangan gumamit ng dahas para makamtan yung kasarinlan. Kung babalikan natin yung kasaysayan, paano nga ba namulat si Rizal sa hindi magandang pagtrato ng mga Espanyol? Ito ay nagsimula sa pagbitay ng tatlong paring martir na kanyang mismong nasaksihan na sina Padre Mario Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora, na naging sanhi ng pagkamulat ni Dr. Jose Rizal. Ito ang nagtulak sa kanya upang ipaglaban ang karapatan at nasyonalismong Pilipino. Alam niyo ba na hindi lamang si Dr. Jose Rizal ang nagsulat noong panahon ng pananakop o panahon ng himagsikan, kundi ang kilala din natin na gumamit ng espada sa pakikipaglaban sa mga Espanyol ay gumamit din ng panulat para mamulat ang mga Pilipino. Ito ay si Andres Bonifacio. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang kanyang talambuhay. Si Andres Bonifacio ay ipinanganak sa Tondo, Manila noong Nobyembre 30 taon, 1863. Ang kanyang magulang ay si Santiago Bonifacio at Catalina Castro. Ngunit maaga din silang naulila. Siya ay isa sa 6 na magkakapatid at tumayong magulang nung naulila. Tumigil din siya sa pag-aaral dahil sa nangyaring yon. Ang kanyang ginawa ay naghanap buhay siya gamit ang mga abanay kong papel at ibinenta niya ito. Kung may mga oras pa siya ay gumagawa siya ng mga karatula at paskil at ibinebenta niya sa bahay kalakal. Dahil dito nag-apply siya or pumasok siya sa trabaho bilang mensahero sa Fleming and Company. Ngunit dahil sa kakulangan ng sahod or hindi may kakulangan ng kita ay lumipat siya bilang isang ahente sa Prestel and Company. Si Andres Bonifacio ay sinubukan talaga magpunyagi sa buhay. Upang mapalawak ang kanyang kaalaman, binasa niya ang 2 nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Kasama na dito ang Les Miserables, The Wandering Joe at Revolusyon ng Pransya. Ito yung naging tulay upang mamulat siya sa hindi magandang ginagawa ng mga Espanyol at magkaroon ng paghihimagsik laban dito.
Kalaunan ay humibig siya at nagpakasal kay Monica, ngunit namatay din ito sa sakit na ketong. Dito ay nakilala niya si Gregorio de Jesus at naligaw siya dito at nag-umibig. Nagpakasal sila at hindi naglaon ay kinilala ito bilang lakambini ng kilusang katipunan. Si Andres Bonifacio ay sumapi sa La Liga Pilipina. Ito ay isang sama na itinatag ni Dr. Jose Rizal. Nang si Dr. Jose Rizal ay pinatapon sa dapitan, itinatag niya naman ang katipunan na naging daan ng diwang malaya ng mamamayang Pilipino. Sa katipunan, ginamit niya ang sagisag na magdiwang. Nanguna siya sa sigaw ng Pugad Lawin. Ngunit kalaunan ay pinatay siya sa Bundok Buntis noong 10 ng Mayo, 1877 sa Maragondon, Cavite. Katulad ng sinabi ko kanina, si Andres Bonifacio ay nagsulat din ng maraming panitikan o mga akda. Isinulat ni Andres Bonifacio ang Decalogo para sundin o sektuparan ng mga kasapi ng katipunan. Ngunit nalaman niyang si Emilio Jacinto ay may isinulat din. Ito ang Kartilya ng Katipunan. Nang malaman ni Bonifacio na higit na mabuti o mas maganda yung ginawa ni Jacinto ay itinabi niya ang kartilya. Maraming naisulat si Andres Bonifacio gaya ng pag-ibig sa tinubuong lupa, mga dapat mabatid ng mga Tagalog, at ang isinaling Tagalog na huling paalam na isinulat ni Dr. Jose Rizal, Decalogo, katapusang hibik sa Pilipinas para sa Espanya, at marami pang iba. Kung si Jose Rizal ay gumamit ng mga pen name katulad ng Laong-Laan at Dimansalang, si Andres Bonifacio ay gumamit rin ng mga pen name katulad ng Agapito, Bagong Bayan at May Pag-asa. At ngayon naman ay babasahin natin at susuriin natin ang tula na isinulat ni Andres Bonifacio na may pamagat na Katapusang Hibik sa Pilipinas. At pagtapos natin basahin ito ay susuriin natin ang mga piling saknong. Sumikat na, ina ng sinilangan, ang araw ng puot ng Katagalugan, 300 taong aming iniingatan sa dagat ng dusa ng karalitan. Walang sinuway kaming iyong mga anak. Sa bagyong masasal ng dalita't hirap, iisa ang puso netong Pilipinas, at ikaw ay di na ina naming lahat. Sa kapwa inay wala kang karapis. Ang layo ng anak, dalita't pasakit, pag natapirang sa iyong humibig, lunas na gamot mo'y kasakit-sakit. Kapusing mahigpit ng mga Tagalog, makinahit, biting parang isang hayop, hinain sa sikad, kulata at suntok. Ito baga ina ang iyong pag-irog. Ipabalinggumot sa dagat itapon, barilin lasunin ng kamay malipon, sa aming Tagalog. Ito bagay hatol, inang mahabagin sa lahat ng kampon. Aming tiniis hanggang sa mamatay, bangkay ng mistulay ayaw pang tigilan, kaya kong ihulog sa mga libingan, linsad na ang butot, lamuray ang laman. Wala nang namana itong Pilipinas, nalayaw sa ina kundi pawang hirap. Tiis ay pasulong, patente't nagkalat, rekargo, impuesto ay nagsasalabat-salabat. Sari-sariling silo sa ami iniisip. Isang maliwanag ngayon ay sasabog, ang baril kanyong katulad ay kulog. Ang sigawang masasal sa dugong aagos ng kanilang bala na magpapamuo. Di na kailangan sa iyo ang awa ng mga Tagalog o inang Uhela, paraiso ang kami mapuksa. Langit mo namang ang kami ay madusta. Paalam na ina, itong Pilipinas. Paalam na ina, itong nasa hirap. Paalam, paalam, inang walang habag. Paalam na ngayon, katapusang tawag. Nakapaloob sa tulang Katapusang Hidik sa Pilipinas ni Andres Bonifacio ang pagbangon ng pag-asa ng mga Pilipino, kung saan matapang na inilahad ng bawat saknong ng tula na handa ng lumaban ang mga Pilipino sa mga mananakop. Inilarawan ng tulang ito ang paghihirap na ipinaranas ng bansang Espanya sa mga Pilipino sa pagiging malupit, sakim at mapang-api netong bansa. Ang pananahimik at pagiging martir ng mga Pilipino ay tuluyan nang natapos dahil na rin sa pagiging malupit ng mga dayuhan. Kung dati ay tinitiis lamang ng mga Pilipino ang paghihirap na dinaranas sa kamay ng mga Espanyol, ngayon ay handa na silang lumaban. Handa na nilang ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang mga hinanakit na dati ay kinikingpim ay sumasambulat na katulad ng isang bulkan na mahirap ng pigilan. Para sa mga Pilipino, isang kaligayahang mamatay dahil sa inang bayan. Mas naising ng mga Pilipinong mamatay ng lumalaban para sa kalayaan kaysa magpatali sa paghihirap at manatiling nasa ilalim ng pamumuno ng isang dayuhan. Bago isulat ni Bonifacio ang tula,
Ang mga Pilipino ay may malalim na mentalidad na ng pagiging kolonya. Itinanim ng mga prayle ang konsepto ng Espanya, ang inang-ina o Madre Espanya na dapat sundin at ang Pilipinas ay ang anak na dapat magpasalamat. Ang tula ni Bonifacio ay isang gawaing dekolonisasyon ng pag-iisip. Binasag niya ang mitolohiyang ito sa pamamagitan ng marahas na paghahambing. Ang huwad na ina, inirawan niya ang Espanya bilang isang inang malupit, nagpapasuso ng lason at nagpapakain ng dusa sa kanyang sariling anak. Ang bagong pagkakalanlan sa pagputol ng ordinaryo ng Espanya, ipinakilala ni Bonifacio ang konsepto ng inang bayan, ang Pilipinas mismo. Hindi na kailangan ng Pilipino ng banyagang ina dahil ang sariling lupa na tunay ang magkakalinga sa kanya. Kung mapapansin natin na sa pagsulat ni Andres Bonifacio ng tula, gumamit siya ng anyong pampanitikan o traditional na anyong pampanitikan na kung saan ang mga salitang ginamit niya ay mga hindi malalalim na salita upang lubos na maintindihan ng ordinaryong mamamayan ang kanyang tula o ang kanyang mensahe ng kanyang tula. Isang mga halimbawa dito ang mga magsasaka, manggagawa, at iba pa. Para sa pagsusuri ng tula, ang unang saknong ng tula ay ang nilalaman ay sumikat na ina sa sinilangan, ang araw ng puot ng katagulugan, 300 taong aming iniingatan, sa dagat ng dusa ng karilitan. Ang unang saknong, kung mapapansin natin, meron ditong salitang araw ng puot. Ito ay, ang ibig sabihin nito ay ang puot o galit ay hindi na niya tinitignan bilang kasalanan, kundi isang banal na lakas na magbibigay sa kanila ng lakas upang labanan ang daan-daang taong pagdurusa. Ito rin ay nagpapahiwatig ang unang sakdong ng simula ng rebolusyon noong taong 1876. Sa isang sakdong naman, ang lupa at bahay na tinatahanan, bukid at tubig ang kalawak-lawakan, at gayon din pati ang mga halaman sa paring Kastila ay binubuwisan. Pinapaliwanag sa sakdong na to, o binabanggit sa sakdong na ito ang isang ekonomiyang pang-aabuso na ginagawa ng mga praile sa mga Pilipino. Binabanggit pa rito na ang kolonyalismo ay isang sistemang mapang-abuso o magnanakaw. Kung mapapansin natin sa buong tula, gumamit si Andres Bonifacio ng salitang lilo na nangangahulugan ng taksil at ang alipusta naman na mapang-api. Ginamit niya ito bilang paglalarawan sa mga praile. Noong panahon na yan, ito ay kinukonsidera bilang radikal na hakbang dahil ang pagtawag ng alipusta o pagtawag ng taksil sa mga praile ay kinukonsidera bilang isang erehiya o makasalanan. Sa huling bahagi ng tula, ito ay naglalaman ng paalam na ina itong Pilipinas, paalam na itong nasa hirap, paalam ina walang habag, paalam na ngayon katapusang tawag. Kung mapapansin natin, ang tula ay naglalaman ng paalam. Ito ay hindi dahil sa kalungkutan, dahil sa paghiwalay ng dalawang bansa, kundi ito ay deklarasyon ng paghiwalay ng isang bansang inalipusta ng mananakop. Ang katapusang hibik sa Pilipinas ni Andres Bonifacio ay isang deklarasyon ng kalayaan na isinulat sa pamamagitan ng anyong patula. Ito ay patunay na ang Pilipino noong 18 at 76 ay hindi na lamang humingi ng reforma o mabuting trato. Naitanim na sa kanilang mga kamalayan na ang tanging solusyon sa mapang-aping sistema ng lipunan ay ang ganap na paggiba sa kapangyarihan ng mananakop o Espanya. Magandang araw po, Ma'am Ramona Indizor. Magandang araw sa aking mga kaklase. Ako si Ria Lintore at ang paksang aking iuulat ay patungkol sa Zarzuela. Ako nga pala ay nagmula sa ikapitong pangkat at muli ang aking paksang iuulat ay patungkol sa Zarzuela. So ano nga ba ang Zarzuela? Ang Zarzuela ay mula sa Espanyol na Zarzuela ng Pilipinas. Ito isang uri ng dula na may pagsasalita, pagsasayaw at pagkanta. Ito rin ay karaniwang binubuo ng 3 yugto at kadalasan ay umiikot lamang sa pag-ibig, pamilya at mga isyong panlipunan o panpolitika. Mahalaga ito dahil hindi lamang ito basta libangan, ito ay naging mabisang paraan ng mga Pilipino upang ipahayag ang kanilang nasyonalismo at pagpunas sa lipunan.
Ayon sa aking pagsasaliksik, ang sarsuela ay sumikat noong 1879 o 1818. Dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas ang sarsuela at ang unang pangkat ng sarsuela ay pinangungunahan ni na Alejandro Cubero at Eliseo Raguer. Dahil dito, tinagurian si Cubero na ama ng teatrong Espanyol sa Pilipinas. Sa panahon naman ng mga Amerikano, isinalin ng mga Pilipino ang sarsuela sa mga lokal na wika tulad ng Tagalog, Ilocano, Kapampangan, at Bisaya at iba pa. Dahil dito, mas minahal ng mga Pilipino ang sarsuela dahil mas nakarelate sila dito. Ngunit, noong dekada 1930, ang sarsuela ay unti-unting nawala sa uso dahil sa pagdating ng vaudeville at ng tulad ng sine o pelikula. Pero sa kasalukuyan, ito'y patuloy na binubuhay ng mga prestihiyosong grupo tulad ng Tanghalang Pilipino at mga teatrong pampaaralan upang ipaalala sa mga bagong henerasyon ang ganda ng kulturang Pilipino. May mga ilang kilalang personalidad sa sarsuela. Una na dito si Severino Reyes, isang direktor at manunulat, ama ng sarsuelang Tagalog. Isa sa kanyang pinakatanyag na sarsuelang komposisyon ay yung Walang Sugat. Ito'y kwento ni na Tenyong at Julia na magkansintahan. Napilitang sumabak sa digmaan si Tenyong laban sa mga Kastila. Habang wala siya, ipinagkakasundo si Julia sa isang mayaman ngunit bobong lalaki na si Miguel. Sa araw ng kasal, dumating si Tenyong na sugatan at duguan at humiling na muna siyang ikasal kay Julia bago mamatay bilang huling kahilingan. Pagkatapos ng kasal, tumayo si Tenyong at walang sugat. Nakitang walang sugat. At ito'y isang plano lamang upang makuha muli ang kasintahan na si Julia. Pangalawa, si Hermogenes Ilagan, isang kompositor at direktor, tagapagtatag ng kampanya Ilagan. At si Atang de la Rama, isang aktres at mga awit, kilala bilang reyna ng sarsuela sa Pilipinas. So, bilang pagbubuod, ang sarsuela ay hindi lamang isang lumang sining. Ito ay buhay na kasaysayan na nagpapakita na ang mga Pilipino ay malikhain, mapagmahal sa musika at matapang na ipinaglalaban ang tama gamit ang sining. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Adona Lamay, ang magtatalakay sa tula. So ano nga ba ang tula? Ang tula ay isang uri ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin, kaisipan, karanasan at imahinasyon sa pamamagitan ng piling salita. Karaniwang itong may tugma, sukat at malalim na kahulugan. Isa ito sa pinakaunang anyo ng panitikan na nalinang ng tao at madaling may saulo o maipasa sa iba dahil sa maayos at masining nitong pagkakasulat. So, ang layunin ng tula, napukawin ang damdamin at kaisipan ng mambabasa gamit ang malikhaing paraan ng pagpapahayag. Makikita niyo sa larawan ay si Jose Palma. Sino nga ba si Jose Palma?
Si Joseph Palma ay isang makata, isang mamamahayag at bayaning Pilipino na ipinanganak noong ika-6 ng Hulyo 1876 sa Tondo, Maynila. Kilala siya bilang may akda ng Tulang Pilipinas na naging liriko ng pambansang awit ng Pilipinas na Lupang Hinirang. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila at naging kasapi rin ng Katipunan noong panahon ng mga pananakop ng mga Amerikano. Bukod sa pagiging makata, naging mamamahayag din siya sa pahayagang La Independencia, kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa bayan at kalayaan. Noong Agosto 1899, isinulat niya ang Tulang Pilipinas habang nasa kampo ng digmaan sa Bautista, Pangasinan. Nilapatan ito ng musika ni Julian Felipe at kalaunan ay naging opisyal na liriko ng pambansang awit. Pumanaw si Joseph Palma noong ika-12 ng Pebrero 1903 sa edad na 26. Matapos ang kanyang pagkamatay, tinipon ng kanyang kapatid na si Rafael Palma ang kanyang mga tula at inilimbag sa aklat na Melangkolikas. So, narito ang mga akda ni Joseph Palma. Una, ang Pilipinas. Tulang naging liriko ng pambansang awit na Lupang Hinirang. Pangalawa, Melangkolikas. Ito naman ay koleksyon ng kanyang mga tula. Pangatlo, Dimi Hardin, ibig sabihin na mula sa aking hardin. Pangapat naman ay La Cruz de Sampaguita. So, meron tayo dito isang halimbawa, ang pag-asa sa gitna ng dilim. Sa gitna man ng unos at hirap, pag-asa'y hindi dapat kumupas. Tulad ng araw na muling sisikat, bagong umagay, tiyak na darating. Bawat luha at sakit sa pasan, may katapusan at may dahilan. Kaya't huwag mawalan ng lakas sapagkat tagumpay ay maaabot din sa wakas. So, ang tula ay tungkol sa pag-asa sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Ipinapakita nito na kahit maraming problema o paghihirap, hindi dapat mawalan ng lakas ng loob tulad ng dilim na napapalitan ng liwanag. Ang mga pagsubok ay may katapusan din at may bagong simula na naghihintay. At yun lang ang aking parte. Salamat. Magandang araw po, Ma'am Ramona Edizor. Magandang araw sa aking mga kaklase. Ako si Ria Lintore at ang paksang aking iuulat ay patungkol sa Zarzuela. Ako nga pala ay nagmula sa ikapitong pangkat at muli ang aking paksang iuulat ay patungkol sa Zarzuela. So ano nga ba ang Zarzuela? Ang Zarzuela ay mula sa Espanyol na Zarzuela ng Pilipinas. Ito isang uri ng dula na may pagsasalita, pagsasayaw at pagkanta. Ito rin ay karaniwang binubuo ng 3 yugto at kadalasan ay umiikot lamang sa pag-ibig, pamilya at mga isyong panlipunan o panpolitika. Mahalaga ito dahil hindi lamang ito basta libangan, ito ay naging mabisang paraan ng mga Pilipino upang ipahayag ang kanilang nasyonalismo at pagpunas sa lipunan. Ayon sa aking pagsasaliksik, ang Zarzuela ay sumikat noong 1879 o 1818. Dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas ang Zarzuela at ang unang pangkat ng Zarzuela ay pinangungunahan ni Alejandro Cubero at Eliseo Raguer. Dahil dito, tinagurian si Cubero na ama ng teatrong Espanyol sa Pilipinas. Sa panahon naman ng mga Amerikano, isinalin ng mga Pilipino ang Zarzuela sa mga lokal na wika tulad ng Tagalog, Ilocano, Kapampangan, at Bisaya at iba pa. Dahil dito, mas minahal ng mga Pilipino ang Zarzuela dahil mas nakarelate sila dito. Ngunit, noong dekada 1930, ang Zarzuela ay unti-unting nawala sa
uso dahil sa pagdating ng vaudeville at ng tulad ng sine o pelikula. Pero sa kasalukuyan, ito'y patuloy na binubuhay ng mga prestihiyosong grupo tulad ng Tanghalang Pilipino at mga teatrong pampaaralan upang ipaalala sa mga bagong henerasyon ang ganda ng kulturang Pilipino. May mga ilang kilalang personalidad sa Zarzuela. Una na dito si Severino Reyes, isang direktor at manunulat, ama ng Zarzuelang Tagalog. Isa sa kanyang pinakatanyag na Zarzuelang komposisyon ay yung Walang Sugat. Ito'y kwento ni na Tenyong at Julia na magkansintahan. Napilitang sumabak sa digmaan si Tenyong laban sa mga Kastila. Habang wala siya, ipinagkakasundo si Julia sa isang mayaman ngunit bobong lalaki na si Miguel. Sa araw ng kasal, dumating si Tenyong na sugatan at duguan at humiling na muna siyang ikasal kay Julia bago mamatay bilang huling kahilingan. Pagkatapos ng kasal, tumayo si Tenyong at walang sugat. Nakitang walang sugat. At ito'y isang plano lamang upang makuha muli ang kasintahan na si Julia. Pangalawa, si Hermogenes Ilagan, isang kompositor at direktor, tagapagtatag ng kampanya Ilagan. At si Atang de la Rama, isang aktres at mga awit, kilala bilang reyna ng Zarzuela sa Pilipinas. So, bilang pagbubuod, ang Zarzuela ay hindi lamang isang lumang sining. Ito ay buhay na kasaysayan na nagpapakita na ang mga Pilipino ay malikhain, mapagmahal sa musika at matapang na ipinaglalaban ang tama gamit ang sining. Yun lamang po. Maraming salamat.